Ayun, so good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga business partners natin na right now active dito sa ating live event sa Business for Everyone. So right now, makakasama natin at matutunghayan natin yung istorya ng mag-ina na dating OFW at dating empleyado na right now dahil sa community natin is nabago ang buhay. Kaya ngayon, sa mga lahat na naandito sa ating live events, comment down below kung nasa ang lugar ka para ma-shoutout kita. Kung OFW ka man, kung nasa ibang bansa ka man o nasa Pinas ka man, comment down below. Ayun, so ang dami na pong mga nagko-comment. So ayan, so right now, kung andito ka sa ating live events, share the link pa po para mas madami pa po tayong matulungan at mas madami pa po tayong ma-inspire ng mga kapwa nating Pilipino na andito sa ating live events. So before that, let me introduce to you myself. By the way, I'm Coach Edison. I'm 29 years old from Bicol, the dating manager, and right now, isa na din sa nabago ang buhay because of our online platform. So right now, ngayon, bago po natin mapakinggan yung isa sa mga mang-i-inspire dito sa ating community. So magpapakilala muna yung isa sa ating mga guest speaker right now na nasa ating kanan, si Coach Rosan. Alright. So yan, good morning, good afternoon, good evening para sa ating lahat na nandito ngayon sa live. Kumusta po ang lahat? Excited na ba kayo na ma-inspire namin? And sisiguraduhin namin na talagang ma-inspire kayo. By the way, ako nga pala si Coach Rosalia Legaspi, former OFW from Riyadh, Saudi Arabia, 12 years. Ayun. So before that, ngayon naman, papakinggan naman natin yung isa sa napaka-pogi na natin na nasa kaliwa. So, Coach? Yes, so anyways, good morning! At good morning sa lahat ng mga business partners natin abroad na right now nandito ngayon sa ating live event. So anyways, kumbaga magpapakilala lang ako sa lahat ng mga partners natin at sa mga special guests na kumbaga nandito ngayon na nanonood ng ating live event. Sa lahat ng hindi pa nakakilala sa akin, by the way, my name is Coach Erovem Legaspi na kumbaga isa lang din akong dating kumbaga typical na teacher noon. I'm a teacher by profession at syempre dating empleyado lang din and syempre na anak din ako ng isang OFW and right now isa na din sa mga kumbaga coaches dito sa loob ng ating community at tumutulong sa sobrang dami nating mga business partners abroad. Ayan, grabe. Pakilala pa lang, sobrang nakaka-inspire na, tama? So ngayon, before that, ngayon may mga questions tayo na mga itatanong kung paano nyo ba nagawa yung community natin. So ito yung unang questions. So unang questions natin is ano ang buhay mo before ka naging part ng community? Kwentuhan mo naman ng konti ang viewers about sa previous work mo, Coach Rosan. Okay. So, by the way, ang buhay ko naman before, bago ko tayo, dati lang din naman ako empleyado. Nung dito pa, hindi pa ako nag-abroad. Isa akong cashier sa Mega Mall sa Zamboanga City. Pero magkano lang naman ang sahod natin. Kaya na-realize ko na hindi siya sapat para sa kinabukasan ng anak. Kaya lumalaki kasi siya. Kaya nakikita ko yung magandang buhay na pwede ko bigay sa kanya na hindi naman kaya sa trabaho ko. Kaya nangarap ako mag-abroad at ang una kong talagang pinuntahan ay ang Dubai. Pero isang kontrata lang ako doon kasi sobrang hirap. Talagang doon ko naranasan yung hirap, pagod, puyat, pangungutinda sa kanya. Kasi ang akala ko kasi ang pagpunta sa abroad ay maganda, ay kumbaga masaya. Hindi pala, doon mo mararanasan ang hindi mo nararanasan sa buhay ko. Kaya isang kontrata lang ako, bumalik ako. And nung nagbalik ako, bumalik na naman ako, nag-apply na naman ako. At yun na yung sa Saudi Arabia for 12 years. Grabe. Sobrang sobrang doon ko din naranasan. Yung sobrang hirap, pagod, lahat-lahat na. Nandoon, gutom, pangungulinda sa pamilya. Pero no choice po. No choice talaga ako kasi inisip ko kasi yung kinabukasan ng anak. Kaya masasabi mo talaga, single mom, palaban talaga yan. Kasi kahit anong nararanasan nila sa buhay nila, kahit anong hirap, tinitiis namin. Kasi yung isip talaga namin para sa anak namin, kung paano namin mabigyan ng anak buhay. Lalong-lalo na sa akin, ayaw ko kasi na kumbaga, maranasan ng anak ko, yung nararanasan before bago ako nakapagtapos. Kasi sobrang dami kong naranasan bago ako nakapagtapos, nagtatrabaho ako.
kahit saan-saan para lang matustusan ko yung pag-aaral ko, para lang makapagtapos. Ganon. So, bago ako nakapagtapos, imagine mo ha, isa akong magna 9 years sa college bago ako nakapagtapos dahil naghanap buhay muna ako para pagtusto sa pag-aaral ko. And good news naman, dito naman nag-abroad ako, grabe, kahit naman hindi ako swerte sa Dubai, pero sa sa Saudi. Maganda rin naman ang position natin kasi isa akong housekeeping supervisor na kumbaga pinagpaguran ko din na talagang nakita din naman nila sa akin na talagang deserve natin na magiging supervisor kasi tinitingnan din nila yung performance kasi nung pumunta ako doon, actually hindi ako supervisor, housekeeper lang ako. After 7 months, na-promote ko tayo as a supervisor. Kaya lang grabe pala ang talaga yung position na yun kasi ang dami mong responsibilidad. Hindi lang sarili mo kundi buong kumbaga department kung sino-sino yung hinahawakan mo. Imagine sobrang hirap kasi kung ano yung kasalanan ng mga tao, ikaw ang haharap sa lahat. At sobrang pagod kasi lahat kahit hindi mo trabaho, gagawin mo talaga pag kulang ka sa tao. Kaya, pero tiniis ko yun para sa kinabukasan ng anak ko. And good news, dahil umabot talaga ako na sa punto na nakapagtapos ako. Kahit gustong-gusto ko nang umuwi, hindi ko siya general. Kasi, na-realize ko kasi, pagdating sa Pilipinas, wala na akong trabaho, wala na akong sahod. At yung gastusin tuloy-tuloy yun. So, ibig sabihin, kahit mayroon man akong binili na pera, maubos yun kasi labas ng labas. Kaya, tiniis ko, nag-renew ako ng renew. Kaya lang, umabot na lang ako ng 12 years, walang nagbago sa buhay. Kung hindi ako nakapag-ipon, receive at saka ipatak. At na-realize ko, OFW is not a lifetime job. Oo, kaya sabi ko sa sarili ko, kung wala akong gawing bago, hindi talaga mababago ang buhay ko. Hanggang dito na lang. Umabot sa punto na nawalan ako ng pag-asa, na parang kumbaga, doon na lang, umiikot ang mundo ko sa Saudi. Kumbaga, pero naisip ko kasi, hindi kasi hawak natin yung buhay natin. Hindi habang panahon, malakas tayo. Kaya nag-pray ako kay God and good news, pinakita sa akin itong online platform, itong Orbis Vicus International na kumbaga nakita ko siya sa Facebook sa isang taong hindi ko kakilala. Pero nagtanong ako kasi curious kasi ako kung bakit maraming OFW na umuwi sa Pilipinas na may kumbaga malaking ipon na dala. May 100K, 200K, 300K. Dito bakit sila kumikita ng malaki. Kaya yun talaga tinanong ko and yun nung in-explain sa akin, super akong nagustuhan. Kaya ginawa ko siya and good news. Talaga nung ginawa ko, sinunod ko na yung sistema. Nakaipon ako ng malaki, wala pang 1 taon. And doon talaga ako nag-decide na umuwi na para gawin dito sa Pilipinas full time. Kasi pwede naman pala kumita dito sa Pilipinas ng malaki, hindi na kailangan sa abroad. Why not? Pwede naman pala mabago ang buhay natin. Why not? Pwede naman pala umasenso dito. Why not? Bakit tiisin natin dyan sa abroad na wala namang bago? Kahit ilang taon, yun at yun pa rin ang sahod natin at the end of the month. Diba? Kaya right now, nandito na ako kasama ang buong community. Sobrang ganda, sobrang sarap ng buhay. Imagine mo, kumikita ka ng malalaki. Nandito ka lang, nakaupo, nagtudok-dok. Imagine mo, hindi ka lumalabas. Ayaw mo ba yun? Mga OFW, talagang sobrang swerte natin kasi love na love nila yung mga OFW kasi yun talaga ang kainin nila, matulungan tayo. Ayun, grabe. Pag unang questions pa lang niya, sobrang nakaka-inspire na and tama din talaga yung sinabi niya is OFW is not a lifetime job. Darating at darating din kasi yung time na uuwi at uuwi ka dito ngayon sa Pinas at ano ang naghihintay sa'yo. Kaya ngayon pa lang, mas maganda talaga na makapag-decide talaga. So, syempre, ngayon, sunod naman natin tatanungin si Coach Erobem. Ano ang buhay mo before ka naging part ng community? Kwentuhan mo naman ng konti ang mga viewers natin. Yes, so ayan. So, balik tayo sa akin. So, anyways, ayan, partners. So, good morning again, once again. So, ayan. Ano nga ba yung buhay ko before ako na-involve dito sa community na to, bago, ano yung mga ginagawa ko previously nung wala pa ako dito sa community. So first of all, pagkatapos kong mag-college, as a teacher, ako din yung tipo na sumusubok din ng mga bago din sa sarili ko. Like that, na naging teacher ako. Trinay ko lang na maging teacher for 1 year, ano ba yung magiging buhay ko, gaganda ba yung buhay ko dito sa career na to, sa pinasukan kong course. Na right now, noon,
yun nga, trinay at trinay ko, kumbaga dumarating yung time na andun, kumbaga try ko lang pero dumating yung time na sumasawa din ako. Meaning to say na sumasawa, kumbaga hindi ko nakikita yung pangarap ko noon doon. Kumbaga nasa isip ko talaga na pag tinuloy-tuloy ko to, yung pagiging teacher na to, kumbaga ano kaya yung buhay ko within that 3 years, 5 years, 10 years. Kumbaga yun, tingnan ko talaga kung makukuha ko ba yung pangarap ko. So then, trinay ko nga siya in just 1 year lang and then umalis din ako. Nag-try din ako ng mga panibagong work. Oo, kasi sabi ng iba, kung hindi mo nakikita yung buhay mo dyan sa ginagawa mo, try ka naman ng iba. At least, na-try mo yung mga iba, baka dun mag-work yung, kumbaga mag-work yung pangarap ko, kumbaga dun makukuha mo yung pangarap ko. So yun na nga, trinay ko, naging empleyado din ako. Nag-try ako sa service crew sa ibang restaurant. Hindi lang yon, kumbaga naging empleyado din ako sa RRJ, na yung mga nagbebenta ng damit, gano'n. Kumbaga tinry ko talaga. Kumbaga sinabi nga, may narinig lang din ako sa mga isa sa mga kumbaga kaibigan ko na kumanda din yung buhay na sinabi niya sa akin, umalis ka lang sa comfort zone mo. Para at least makita mo man yung ganda ng, na makita mo man kung may ikaka-improve ba yung buhay mo. Kaya ako, nag-seek talaga ako. Try and try talaga ako hanggang sa ako kasi yung tipong tao na mahilig sumubok, kumbaga kahit na mahirap pa yan, kahit na hindi ko pa yan alam, kumbaga trinay ko talaga. Anong-anong mga work pa yan sa labas, basta lang na makita ko lang yung inaasam ko talaga na dream job ko. So yun na nga, ang dami ko nang napasukan up until na naging government employee ako dun sa amin sa LGU, sa Mindanao. Ayun, try ko na din, kumbaga office work. And kumbaga lumipas yung ilang taon, 5 years ako naging employee. So lumipas yung 5 years na yon, hindi ko talaga totally nakita yung pangarap kong buhay. Kumbaga, okay ba ako dito within just 5 years, 10 years, kung at magtuloy-tuloy ako dito. Kumbaga kumikita lang ako ng minimum na sahod, nasa range lang ata yun ng 10K to 15K. Hindi pa kumbaga regular nun. Kumbaga, ayun, hindi ko talaga nakikita kasi tuwing sahod ko, kumbaga may nakalaan na. Meaning to say nang may nakalaan na, papunta na sa utang. Well, hindi ko man na-enjoy kada sahod ko kasi inisip ko, ayun, bayarin na naman. Tutungtong na naman yung sahuran, kumbaga mapupunta na naman sa bayan. Hindi ko totally na-enjoy. Hindi ko na nagagawa mga gusto ko sa buhay, mag-travel, bumili ng mga magagandang bagay, kumbaga pagkain. Hindi ko talaga totally na-experience yun noon, way back ilang years, kumbaga 5 years, kumbaga hindi ko na-experience siya. Kaya ako, kumbaga tuloy-tuloy lang ako na nag-pray na sana may magandang opportunity akong makita man lang na pwedeng magbago sa sitwasyon ng buhay ko kasi nga ako nga may mom sa OFW kaya gusto ko din ibigay sa kanya yung sobrang gandang buhay na kapalit ng sakripisyo niya abroad para lang at least mapauwi ko man lang siya. Kaya doon ko pala tinignan sa status ko noon as an employee, hindi ko talaga mabibigay. Kasi nga, kulang pa nga sa akin yung sahod ko, yung mother ko din, may mga, hindi lang ako din yung pinagagastusan, yung mga kapatid niya, yung mga relatives niya, kumbaga, same situation din sa inyo, na mga OFW, na kumbaga kayo yung breadwinner kayo ng pamilya niyo na gastos dito, kada may problema sa Pinas, kayo yung tinatakbuhan, same lang sa amin. Kada may problema din sa amin, yung mother ko din yung tinatakbuhan, kaya nga hindi sila kapag-ipon ng 12 years abroad, kasi yun yung nagiging cycle ng buhay namin. Kada may problema sa kanya tumatakbo. So yun nga, from being an employee, teacher, wala talaga akong, kumbaga, wala din yung buhay na inantay ko. So, kumbaga, nagsiklo din talaga ako, tuloy-tuloy lang hanggang sa makahanap ako ng sobrang gandang opportunity. Tulad nito, this is the right opportunity na ito yung pinaka-proud kong sabihin talaga, the best opportunity na pwede natin pasukan, na pwede natin gawin right now. Kumbaga, sobrang ganda nangyayari. So, ayun na coach, yung, kumbaga, yung background ko. Grabe, no? So, sobrang nakaka-inspired, Coach Erwin, na biruin mo, mga breadwinners talaga. Shout out tayo dyan sa mga breadwinners, ng mga OFWs at empleyado ng mga breadwinners na ganun at ganun pa din yung nangyari na wala talagang ipon, diba? Na kung saan di mo pa nakukuha yung salary or yung sahod mo, wala na agad, isang pitik mo pa lang, pag kuha mo pa lang sa palad mo, wala na agad yung kinita mo in just one lang. So, dito, so I know for sure na nakaka-relate ang lahat. So dito, sobrang nakaka-excite pa kasi meron pa tayong next question. So ito, paano ka naman naging part ng community
and bakit ka nag-decide na sumabay? Ano yung nagustuhan mo or deepest why mo? Coach Aaron. So, syempre, back to me again. So, ayun nga, kumaga yung pinaka best why ko dito na bakit ako na-involve sa ganitong community. Kumaga, simple lang. Yun nga, may moms and OFW. Gusto ko lang sa kanya ibigay yung deserve na buhay din na para sa kanya na hindi lang siya totally buong buhay niya na nasa abroad lang na nililinis, kustutusan, sobrang busy, walang oras, kada sahod, padala. So yun yung isa sa pinaka-deepest why ko bakit ito ginawa. Even I'm a teacher, even na kumaga yung buhay ko din sa amin, kumaga dun lang, walang nangyayari. Kaya mas pinili ko talaga na mag-involve sa ganitong klaseng community kasi nung una at the first place, kumbaga, hindi ko alam bakit ko yun papasukin. Kumbaga ako kasi yung tipong tao na pagpapasok ako sa isang bagay, kumbaga tinitingnan ko din muna kung okay ba siya, kumbaga gaganda ba yung buhay ko sa sitwasyon na to, kung susubukin ko to. So syempre, nagsik din ako, tinignan ko talaga ano yung background ng community na to, kumbaga anong klaseng platform to, ang dami ba itong natulungan na to, legit ba to. Kumbaga ako, ganun ako kasing tao, so hindi ko na mas napatunayan, sobrang ganda pala itong nag-aabang sa amin dito sa opportunity na to. So that's why, kumbaga, hindi na ako nagpa-ligoy-ligoy pa, hindi ko na tinagalan pa. Kasi sobrang hirap na nga ng buhay dun sa amin. Kumbaga, yun nga, kada sahod, walang natitira. So ayun, nag-try na naman ako. So syempre, tuloy-tuloy tayo. Ako nga yung nagdadasal ng opportunity na sana may mahanap ako sobrang ganda. And eto na nga, trinay ko, inobserbahan ko, nung nakita ko, ang daming natulungan ng community na to, ang daming napabago ang buhay, ang daming napa-for good ng mga OFWs, ang daming mga kabataan na nagbago ang buhay, nabuo yung pamilya. So that's why na-involve ako sa ganitong community kasi gusto kong bigyan ng magandang buhay yung mother ko sa OFW na hindi na siya babalik abroad at magkakasama na kami dito sa Pinas at kumikita ng maganda at nakaka-experience ng mga magagandang buhay, pumunta sa mga magagandang lugar. Totally lahat na experience namin. Kumaga, sobrang thankful ako kasi hindi ko hinayaan na andun na ako sa sitwasyon ko na hanggang doon lang umikot parating walang nagbabago. Kaya yun, sobrang thankful ko nga kasi right now, ayun, kasama, andito na kami sa harapan nyo na nang-i-inspired sa lahat ng mga nanonood ngayon, ng mga OFWs, kung may gising man dyan sa Pinas na nakapanood dito ng mga anak ng mga OFW at empleyado right now, kumbaga, eto na kami, kumbaga, nararanasan na namin yung time and financial freedom dito sa community na to dahil nag-decide lang kami. Yes. Yun. Thank you so much. So shout out dyan sa mga, sabi nga niyan, di ba, when opportunity na, pagbuksan mo, pagbigyan mo, subukan mo. Kasi di mo alam, ito na pala yung magbibigay ng asenso sa buhay mo at sa buong pamilya mo. Kaya best decisions din talaga, ginawa din talaga ni Coach Eroven itong community natin. So syempre, hindi natin nahayaan na hindi natin mapakinggan kung ano ba or paano kayo naging part ng community at bakit ka nag-decide na sumabay at ano yung nagustuhan mo at yung pinaka-deepest why mo, Coach Roxanne. Ayun. Sa akin naman, paano ko siya nakita? Nakita ko siya through online, Facebook. Nag-scroll ako on that time, pandemic yun. Patapos ng pandemic. Na kumbaga, nawalan kami ng trabaho sa ospital. Kasi alam niyo naman, pandemic, parang nahawaan. So, stop pag nahawaan yung iba, tama yung iba. Kaya yun, habang nag-scroll ako, nakita ko siya sa Facebook. Isang stranger, sabi ko, meron dito? Bakit maraming OFW na umuwi na nag-check ng malalaki? May 100K, 200K, 300K, may kalahating million. Sabi ko, anong ginagawa nila dito? So yun, tinanong ko sa lakas, sabi ko, how? Isa ako sa nag-how. Bunga ako sa nag-how. Kay Mentor Doc Ingles, kaya i-grab ko na ang opportunity na to. Thank you so much, Mentor Doc Ingles, na isa sa nakatulong na nabago ang buhay ko dahil hindi dahil sa kanya, hindi ko makita yung opportunity na talagang ginarap ko siya nung pinaliwanag niya sa akin ang kagandahan ng business, yung sistema. Talagang, kumbaga, sabi ko sa sarili ko, ang dami ko nang napagdaanan na ganitong business na walang sistema, na hindi ako kumita, sarili ko lang ang nagsisikap para lang kumita. Kumbaga, dito, iba ang sistema nila. Kaya ginarap ko siya, ginawa ko sa 5 time, 2 oras lang, sa 2 oras lang. Kasi flexible kasi ang business.
Oo, kasi tutulungan tayong gawin. Kasi kumbaga, si Mr. Dopi nakikot sa akin, nag-guide sa akin dyan, kahit sobrang busy ko. Talagang nakita kong, nagawa kong kumita ng malaki ng dahil sa kanya kasi tinulungan niya ako, ginagay niya ako. And dito, wala pang isang taon, talagang kumita ako ng 152,000. Sabi ko, wow, wala pang isang taon, kumita ako ng gano'n. Sa Saudi, 12 years, wala akong ipon ng gano'n. Hindi ako nakahawak ng gano'n kalaki. Kaya nga nung kumita ako ng malaki, nag-decide ako agad. Walang patumpik-tumpik kasi alam ko, meron akong inaasahan dito sa Pilipinas pagdating ko. Hindi lang may ipon, kundi para mabuo na rin yung pamilya ko, para makasama ko na rin yung anak ko. Grade 4 pa lang, iniwan ko siya dito sa Pilipinas. And nagkita kami dahil sa programa na to, tapos na siya sa pag-aaral, isa na siyang teacher. And sobrang sarap sa feeling kasi nung umuwi ako, talagang sinundo ako ng team at isa ang anak ko sa sobrang sarap sa feeling talaga. Kaya dumiretso na ako dito sa buong community para sa yung business. Kasi sabi ko sa sarili ko, pwede naman pala mabago ang buhay. Bakit papahirapan sa abroad? Pwede naman pala kumita dito ng malaki. Kasi kumbaga, ang mga taong gusto kong tulungan sa Pilipinas, kasi yun talaga ang deepest why ko. Yung matulungan hindi lang ang anak, hindi buong pamilya ko. Oo, kaya yung mga taong tinutulungan ko sa abroad, sabi ko sa sarili ko, dito, dahil sa negosyo na ko, tuloy-tuloy ko sila matutulungan kasi habang buhay ang business. Kaya right now, sobrang ganda. Nakikita ko dito sa community kung gaano sila kaseryoso. Tulungan ang mga OFW mabago ang buhay. Tulungan ang mga OFW na mabuo ang pamilya at magkaroon ng negosyo dito para hindi na iwan ang pamilya dito sa Pilipinas, para hindi na pabalik-balik sa abroad. Kasi yun ang cycle ng OFW. Umuwi dito pagkatapos ubos na ang pera kasi hindi na ma-manage yung pera nung umuwi. Kasi nakakala ng iba, pag may pera, sapat na yun. Pero hindi kasi sa bigat ng buhay dito sa Pilipinas. Kahit gaano pa kalaki ang ipon mo dyan, pagdating dito, ubos yan. Pag wala kang another source of income, pag wala kang stable business dito sa Pilipinas. And good news, talagang nakapag-decide ako ng maganda na hindi ako nagkamali. Kaya right now, imagine mo, nandito ako sa Manila, sa buong community, pero wala akong utang. Ang mahal lahat dito, pero kayang-kayang nakapag-savings pa. Imagine mo, hindi lang ako. Ang good news dito, dyan parang ako sa Riyadh, kasama ko ang anak ko. In-enroll ko siya dito sa Royal Academy kasi nakita ko ang kagandahan ng negosyo, nakita ko yung maraming OFW, lalo na sa mga kabataan na nagbago ang buhay. Batang-bata, 17 years old pataas, kumikita ng malaking tigit pa sa mga sinasahod ng mga empleyado, ng mga professional dyan sa labas. Kaya in-enroll ko siya dito kasi nakita ko yung magandang buhay na nag-aantay sa aming dalawa. Hindi lang sa amin, kundi sa buong pamilya namin. And right now, nakukuha na namin, sobrang sarap na experience namin yung magandang buhay, kumbaga, time freedom, financial freedom, na napupuntahan namin. Tama yung sinabi niya kanina, napupuntahan namin yung mga lugar na ever since, hindi namin napupuntahan. Na mga mamahaling lugar, kumbaga, kasama namin yung mga taong nag-guide sa atin, mga tahimik na yan, saan ka nakakita ng community na nakakasama mo, na mapaligiran ka ng mga milyonaryong tao, ng mga successful na tao na may pusong tumulong. Kasi di ba ang mga mayayaman dyan sa labas, ang susungit, hindi mo na makakausap. Hindi, pamilya ang kurita sa atin. Kumbaga, nagiging second family natin dito. Sila ang dadapa, hindi natin kaano-ano, hindi natin katupo. Hindi, kumbaga, hindi natin sila pamilya, pero sila pa yung dadapa at tutulong sa atin na makuha yung. Kaya gawin natin ito lahat. Yes, grabe. Sobrang nakaka-inspire naman. So, from dating naghaw, ngayon, wow na wow. Diba? Na kung saan, dito talaga sa realidad ng buhay, kung sino talaga yung din pakilala, sila pa talaga yung tutulong sa'yo para makuha mo yung mga pangarap mo. Diba? So, ngayon, yung next questions naman natin is, ano ang buhay mo ngayon na ginagawa mo na Coach Roxanne? Ang buhay ko ngayon, masarap. Kumbaga, no stress. Diba? No stress. Kasi sa abroad, bago ka kumita ng 20,000, 30,000, stress na stress ka. Pagod na pagod, gutom. Kumbaga, inis na inis ka sa mga taong minsan kasama mo. Alam mo naman pagiging empleyado, di ba? Maraming sip-sip. Kahit ginawa mo ng lahat, ito lang ginawa sa kanila, ikaw pang hahanapan kasi nai-inject, di ba? Pero wala naman yun sa akin, kumbaga. Pero sobrang thankful talaga ako kay God. Kasi pinakita niya sa akin. And thankful ako
Sorry. Wala ko sa Royals International Empire, kumbaga, kay mentor ko sa Tanya Morales. Na-founder natin dito sa sa community na to. Kundi dahil sa kanya, hindi mababago yun. Hindi mababago yung buhay namin. Kasi imagine mo, kumikita yung anak ko. Samantala, dun sa abroad, sobrang hirap. Pagod. Pero dito, nakaupo ka lang, nagduduntot ka lang. Nagpapaganda ka pa. Pero kumikita ka. At hindi ka lang nag-iisa. Ginagabayan ka ng mga mentors, ng mga counselors, sa mga trials. Oo, pag may mali ka, tinatakot ka para sa kabutihan. Para matulungan ka nilang umangat. Kasi dito, hindi lang ka nila pataas, hindi pa baba. Kasi gusto nila makuha ko yung pangarap sa buhay. At parang lalo na, para matulungan mo. Kaya sobrang thankful ako sa mga councils, sa mga trials natin, lalo na yung founder ng natin, ng Royals International, na si Mentor Teresa Tanya Morales. And yung co-founder natin, si Mentor Binjun Bunagan. And si Mentor, All-Star Warriors, kumbaga, Gen Z, na talagang sobrang successful, multi-millionaire na si Mentor Crison Morales. Sobrang thankful talaga kami sa fast lane system na kung hindi dahil dito, hindi lumalaki yung mga talaga, bumulusok yung mga income ng mga ginagawa itong business. Kaya sobrang salamat sa inyo. Ayun. So grabe no, sino yung mga nadala dyan? Naiiyak na din, pati din tuloy ako, naiiyak na din. Pero grabe, tama talaga kasi dahil dito sa fast lane system natin, different walks of life, OFW ka man, empleyado ka man, professionals ka man, ano man ang estado mo sa buhay right now, ito yung buhay na naghihintay sa'yo. Magkakaroon ka dito ng time and attention. So syempre, di natin palalampasin yung magiging sagot naman ni Coach Erobem, ano ang naging buhay mo na ngayon nang ginagawa mo na itong ating negosyo? So, syempre sa akin, same sa mother ko, kumbaga tulad ng sabi niya, nakaranasan na namin yung time in financial freedom, no stress at all. Kumbaga, nandito lang kami, hawak namin yung oras namin, kahit saan kami pumunta, pagagawa namin, kahit anong gusto namin bilhin, nabibili namin. Kumbaga, in short, lahat nandito na. Hindi na namin kailangan pa magkayod, magtrabaho ng 24 hours, kumbaga, para lang sa isang minimum na sahod, tapos mawawala lang agad. Dito sa amin, kumbaga dito sa community natin, sobrang laking pasalamat ko sa community na to. Kumbaga dahil dito, na-mold ako as a person. Kumbaga naging magaling din ako, kumbaga sa leader din. Kumbaga given dito kasi yung kitaan. Sobrang laki ng kinikita namin dito. Pero mas maganda dito, kumbaga bukod sa kitaan, ang mas maganda nangyayari sa amin dito, kung paano kami na-mold as a tao dito, kumbaga as a leader dito na tumutulong sa marami. Lahat, na-experience ko na eh. Travel dito. Yes, and yung like shopping. Yan, isa din sa mga pinapangarap ko noon, yung mag-shopping ako. Pero sa panahon noon, kasi tulad ng sabi ko, yung sahod, pupunta lang sa utang, sa mga bayad, na yung gusto kong bilhin, hindi ko na pinipili. Hanggang pangarap na lang, hanggang screenshot na sa cellphone, isi-save na lang kasi nagpaplano soon, mabibili ko din to, pinapangarap, sana all na lang. Pero right now, kumbaga, kung gusto itong bilhin, nabibili ko talaga. Noon, pangarap lang. Pero right now, kuwang-kuha ko na. And yung pag-travel, isa din sa mga pangarap ko kasi ako yung tipong tao na mahilig mag-travel. Kumbaga, dito sa Pinas, kumbaga marami din akong napupuntang magandang lugar. And syempre, soon, pupunta naman ng abroad. Kumbaga, hindi mag-abroad para magtrabaho, kundi pamamasyal. Kasama ko pa mother ko. May experience talaga namin totally yung magpapakasyon, na walang iniisip na bayad, walang iniisip na yung anong maiiwan na trabaho sa Pinas. No, kasi yung negosyo natin, anywhere, kahit saan mo dalhin, gagawa mo pa rin. At ang maganda doon, even kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka pa rin. Yun yung kagandahan na naibabalik sa atin ng community na to, ng platform na to, na nag-decide lang naman kami noon na gawin ito. Kasi gusto nga namin na may magbago sa sitwasyon namin. Tulad na sabi ng maraming ng mga successful na tao dito, kumbaga, kung gusto mo, may magbago sa buhay mo, sumuko ka ng bago. Yes, and this is the right opportunity na masasabi ko talaga na pwede yung subukan din.
sa lahat mga nanonood ngayon na hindi pa officially member, hindi pa belong ng community na to, well, this is the right time for you na sumubok kayo kasi isipin mo magbabagong taon na naman. Ano naman yung ano naman yung sitwasyon nyo? Hanggang video call na lang ba naman ulit sa pamilya kasi sa Pasko wala kayo? Siyempre, pangarapin nyo naman na andun kayo sa pagkainan kasama nyo yung pamilya nyo. Nagse-celebrate ng Pasko, New Year, buo yung pamilya nyo. Yun yung napakasarap sa feeling na nabibigay din natin yung gusto ng mga anak nyo, ng pamilya nyo, lahat totally. Kasi dito lang talaga na-experience yun. Kaya sobrang pasalamat ko kasi right now, ang dami kong na-experience na bago na hindi ko na-experience way back dun sa Mindanao ako. Kasi hanggang doon lang, umikot yung buhay ko, trabaho, bahay, doon na sa lugar namin na hindi naman gano'n ka malawak na malaking lugar. Dito sa Manila, ang dami ko na napupuntahan. Kaya sobrang thankful ako. Ayun, grabe. Sobrang nakaka-relate ako sa buhay empleyado ni Coach Eroben na kung saan talaga pagiging empleyado is na hindi talaga siya panghabang buhay talaga maging successful ka. Diba? Na kung saan pag naging empleyado ka, bahay, trabaho, doon lang. Hindi mo makukuha or mabibili yung mga gusto. Kasi bakit? Lalong-lalo na yung mga Pilipino, di ba, na naandito sa ating live events na very talaga, tayo yung mga Pilipino eh. Halos unahin natin yung pamilya natin higit sa sarili natin. Ganon tayo. Tama? So sa mga Pilipino dyan na naandito right now, so kumbaga, eto na talaga yung opportunity talaga na talagang maibibigay talaga natin ano man yung gustuin natin para sa kanila. So syempre, ngayon, yung pang-apat naman natin na questions, ano yung aabangan nila sa iyo this 2023, Coach Eroben? Yes, so ayan, ano nga ba yung aabangan nyo sa akin bago matapos itong taon na to na 2023 at sasalubungin natin ang 2024 na sobrang ganda at sobrang dami nangyayari sa akin na results. Kumbaga, this 2023, I claim ko na yan. Kumbaga, isa na ako sa mga maa-awardan. Malapit na as a Millionaire Circle Club member dito sa community natin kasi yan yung pinupush ko sa sarili ko na kumbaga maging ganap na milyonaryo dito lang sa negosyong to na ma-experience mo talaga yan na magiging milyonaryo at milyonarya ka kasi sa labas. Ang daming gusto pero mahirap gawin. Kumbaga kung sasabihin mo man yan sa iba, sasabihan ka na lang na baliw ka ba, saan mo kukunin yan? Anong magagawa mo? Paano magagawa yan dito sa community natin? Kumbaga todo, suporta. Anong meron tayo sa community nito? Kasi dito sa community natin, meron tayong tulungan system. Kumbaga support system na dito kung ano man yung goal mo sa buhay na tutulungan ka, paano mo siya ma-achieve. Kaya sobrang thankful ko kasi napapapalibutan ako na sobrang daming successful mga tao dito na nagpapamotivate sa akin, nag-inspired sa akin na makuha ko yung mga goals ko in life. Kaya sobrang ganda. Marami pa akong ma-unlock ng mga results dito sa community na to. At syempre, yun na nga, maging Millionaire Circle Club member at ma-experience pa yung iba't ibang klaseng travel, not just local but international travel sa community na to. Kaya abangan nyo soon! Ayun, grabe. Sobrang nakaka-excite. And ngayon pala, congratulations in advance bilang magiging isa ka ng ganap na isang milyonaryo na kung saan sa pagiging empleyado, it takes time and effort. Diba? Halos ilang taon mo siyang gugugulid bago mo makuha yung pagiging isang milyonaryo. Ang tanong, diba? Ang tanong doon, hanggang kailan ka magiging empleyado? Hanggang kailan mo kukunin yung 1 milyon? Kung sa pagiging empleyado mo, wala kang nag. Diba? So ngayon, papakinggan naman natin si Coach Rosalia, ano yung aabangan natin this coming 2023? Ayun, sa akin naman, ang aabangan ko sana ang pagiging member sa Millionaires Club members. Yun. At kasi excited din ako na kumbaga, magkasabay kami umakyat sa stage para aawardan ng milyon. At hindi lang yun, sobrang dami, kumbaga, excited din ako na kumbaga, yung mga OFW, hindi lang OFW, yung mga taong may pangarap, na mas marami pa matutunan na mabago ako. Na kumbaga, kung anong buhay meron ako may gusto ko, yun din ang magiging buhay nila. Ayun, grabe. So grabe no yung mga talaga nila aabangan talaga natin this year na kung saan empleyado, OFW
aakyat sa MOA Arena or Philippine Arena bilang isang milyonaryo. At dito sa community lang natin, nakaka-recognize ng mga ganyang achievements na kung saan sa labas, kumita ka ng 1 milyon, siguro 50 years ka bago ka kumita. Ang tanong, bata ka pa kaya nun? Kaya mo pa kaya na makapaglagalag o makapaglaskwatsa man lamang, 'di ba? Makapag-travel sa iba't ibang bansa, 'di ba? So kumbaga, ito talaga yung pinaka-perfect opportunity para sa lahat, 'di ba? Kung saan tulad ko din naman dati, 'di ba? Dati lang din akong katulad din ni Coach Caravan na empleyado. Katulad din ni Coach Rosalia na dati din may position sa pagiging empleyado. Pero dito sa community natin talaga sigurado mababago yung point. So eto na yung magiging last questions ko sa iyo, Coach Rosalia. So ano yung advice mo lalo na sa mga kagaya mong OFW or empleyado or Gen Z na di pa member ng ating community? So ito yung advice ko para sa mga OFW or empleyado na gawin niyo itong programa natin, itong online task. As of now, gawin niyo muna part-time habang nagtatrabaho kayo dyan. Bigyan niyo lang ng 2 oras. Hindi naman yung buo yung 2 oras, kumbaga, putol-putol yun. Habang bakanti ang oras mo, habang nag-Facebook ka, sabay yung business. Bago ka matulog, bigyan mo ng kalahati, 1 oras. Gawin mo ang business. Kasi itong business, ito ang makapabago sa buhay. Kasi ang trabaho mo, kahit ilang taon ka pa, kahit ilang dekada ka pa, 100% hindi mababago yung buhay. Kung anong mayroon kang buhay ngayon, pa rin ang magiging buhay mo bukas, next month, next year, ilang taon pa yan. Yan at yan pa rin ang magiging buhay mo. Kaya gawin mo to, kung gusto mo mabago ang buhay mo, kung gusto mo mag-solusyonan yung situation mo, gawin mo siya, umaksyon ka na, decide agad. Kasi doon lang din kami nanggaling, decision. Oo, mag-decision ka. Kasi si Lord hindi kasi yan bababa para lalaki sa inyo, hindi kayo tulong niya. Kundi gumagamit siya ng mga instrument para matulungan kayo. Kaya ang kailangan lang is action. Actionan niyo para anong buhay meron kami, yun din ang magiging future. Yun. So, thank you so much. So, ikaw naman, Coach Caravan, ano naman yung maia-advise mo sa mga kagaya mo na empleyado, OFW at Gen Z na di pa member na dito sa ating live events? So ayun, ang pinaka-advice ko lang sa lahat ng mga unahin na natin sa mga Gen Z, yung mga kabataan right now na habang bata pa, kumbaga mas maganda may experience niyo yung ganda ng buhay. Na hindi na kayo mag-aaral ng ilang taon, kumbaga hindi naman masama ang mag-aaral. Kumbaga pinapapabilis lang natin dito yung results nyo. Is yung gaano kabilis niyo makuha yung mga pangarap niyo sa buhay. Kasi usapang pangarap lang naman tayo dito eh. Kasi syempre, ano ba yung pinaka-goal mo para makapagtapos ka? Syempre, makahanap ka ng magandang trabaho para mabigay mo magandang buhay sa family mo at the same time sa sarili mo. Syempre, kung gano'n lang din naman yung usapan, syempre, sa doon na tayo sa mas mabilis na. So ako, I'm a teacher, nakagraduate ako, pero ayun nga, kung nakita ko lang mas early itong community na to, mas pipiliin ko talaga to, rather my profession. Kasi nga, usapang pangarap, papabilisin natin kasi nga, hindi na natin papatagalin pa ng ilang taon para lang maging masabing successful ka. Kasi edad, tumutubo yung edad natin, hindi naman tayo pabata parati. Kaya nga, ang much better dito, kung ikaw yung tipong kabataan na nangangarap din na maganda yung buhay, this is the right opportunity for you. Kung meron ka mang family abroad, this is the right opportunity na pwede mong gawin din para matulungan mo rin yung family mo abroad na hindi na sila tatagal ng ilang taon. Natatanda sa abroad na wala pa rin nangyayaring ipon, wala totally nangyayaring magandang buhay. This is the right opportunity para matulungan mo sila na mapa-for good at mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo at same time yung sarili mo. At sa mga empleyado naman na right now na nanonood, ilang taon na din dyan sa work mo na wala pa rin nakikitang improvement, pagbabago, kung gano'ng sobrang sipag mo na dyan, at the end of the day, same lang kayo ng sahod ng tamad mong katrabaho, so wala pa rin mangyayari. Kasi ang daming empleyado right now na sobrang sipag, binibigay yung effort nila, pero may mga times na natatanggal pa rin sa trabaho. Wala tayong magagawa. No choice talaga yon. Kasi hindi nyo naman hawak yung trabaho na yun. Hindi naman natin masasabi lifetime of forever ka dyan sa trabaho mo na yan. Kaya ang advice ko rin sa inyo, much better, meron po kayong backup plan. Kumbaga backup plan na pwedeng bumalik sa inyo ng pagkakakitaan na hindi lang kayo nakadepende sa sahod nyo.
So at least kumaga for the meantime, pwede niyo siyang gawin as part-time kasi marami naman tayong mga business partners kumaga dito sa Pinas ng mga employee, professional na ginagawa part-time pero kumikita pa rin ng sobrang laki nang higit pa sa sinasahod nila. Kaya yun, ang pinaka-advice ko, kumbaga kung gusto ng mabilis na resulta, magandang buhay na nag-aantay sa inyo, take action kaagad. Mag-decide kaagad. Nakita mo na itong opportunity right now, ibig sabihin, ngayon mo siya mas kailangan. Pinakita nga sa iyo kasi ngayon mo to mas kinakailangan na hindi naman to pinakita sa iyo noon. Diba? Kasi syempre noon, kumbaga kaya mo pa yung buhay mo, kumbaga nandun ka pa sa sitwasyon na medyo okay pa yung kinikita mo, pero eto, usapan kasi dito, mas para at least, mas mabilis na makuha mo yung mga pangarap mo dito sa buhay, dito sa sitwasyon, dito sa mundo natin na ginagalawan natin right now. Kaya yun, ang advice ko, take action ka agad. Ayun, so grabe no. So sa lahat ng mga hindi pa dito members, in short, decide and take action lang talaga. It doesn't matter kung anong ginagawa mo right now. It doesn't matter kung nasa ang sitwasyon ka man right now. Kasi what matters here, yung pangarap mo, yung goal sa buhay. Yun yung pinaka-importante na i-goal set natin dito sa community. Kasi one thing na makapag-start ka dito sa community natin, I'm sure your life will never be the same again. Tulad namin na nabago ang buhay dito. Kaya ganun lang, kontakin mo na yung mga coach na nagpapasok sa inyo dito sa live events natin kasi sigurado ako, siya na yung tao na binigay sa iyo ni God para tumulong, para ibigay sa iyo yung blessings na para sa iyo. Kaya ngayon pa lang, congrats in advance sa makakapag-start. Grabe, sobrang nai-excite kami na maging part kayo ng community natin and ngayon pa lang, congratulations and yun lang and thank you so much sa lahat na nakapag-attend ng ating live events. Ngayon pa lang, congratulations. Thank you so much.